Magandang araw, narito na mga balitang aming nakala para sa mga oras na ito. Malayo man sa kalupaan ng Pilipinas ngunit ramdam pa rin ang malalakas na pag-ulan dala ng mas pagtindi pa ni Bagyong Karina na pinalakas din ang epekto ng habagat. Sa 9 a.m. weather update ng Weather Bureau ng Pag-asa, huling namataan sa may north-northeast ng Itbayat, Batanes ang bagyo at kumikilos pa Taiwan sa bilis na 25 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, ang mismong bagyo ay higit lamang na nakakaapekto sa extreme northern Luzon, ngunit pinalalakas nito ang epekto ng umiiral na habagat. Dahil dito, naging mas maulan din sa mga lugar sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas, kung saan aasahan ng occasional rains na epekto ng mas pagtindi ng habagat. Dagdag ng Pag-asa, inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility si Bagyong Karina Miyerkules ng gabi o sa Huwebes ng umaga. Samantala, patuloy pa rin nararanasan ng hagupit ng Bagyong Karina na inaasahang magdadala ng malakas na hangin at pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong Miyerkules. Kasalukuyang nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 ang Batanes na nakararanas ngayon ng pag-ulan at malakas na hangin na tinatayang nasa 62 km per hour hanggang 88 km per hour na inaasahang tatagal sa loob ng 24 oras. Nasa Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 naman ang Babuyan Islands, kabilang na ang hilagang bahagi ng mainland Cagayan, kasama ang malungsod ng Claveria, Santa Mercedes, Sanchez Mira, Paimploma, Abulog, Balesteros, Apari, Pamalandugan, Bangui, Santa Teresita, Santa Ana at Gonzaga at hilagang bahagi ng Ilocos Norte kasama naman ang mga lungsod ng Burgos, Bangi, Pagudpud, Dumanleg at Adabs. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa, namataan ng mata ng Bagyong Karina sa hilagang silangan ng Itbayat, Batanes na may lakas ng hangin na tinatayang nasa 165 km per hour na aabot sa 205 km per hour at kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 15 km per hour. Samantala, pinalalahanan naman ng Pag-asa na manatiling nakatutok sa balita at maging alerto sa anumang maaaring mangyari dulot ng bagyo. Inanunsyo naman ng Malacanang na suspendido ang pasok sa trabaho, mga opisina sa lahat ng antas sa Metro Manila ngayong araw dulot ng Bagyong Karina. Nagdulot ng matinding pagbaha ang patuloy na pagbuhos ng ulan sa lungsod ng Maynila. Sa isang advisory, sinabi ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. na idineklara na rin ni Senate President Francis Escudero ang suspension ng trabaho sa upper chamber. Sinuspindi din ng alkalde ng Maynila ang face-to-face at online classes sa mga pribadong paaralan sa lungsod dahil sa walang tigil na pag-ulan. Sa isang post sa social media, inihayag ng Presidential Communications Office o PCO na ang pagkansela ay mungkahi ng National Disaster Risk Reduction and Management Council para sa kaligtasan ng lahat. Samantala, dala ng habagat na pinalakas ng bagyo ay patuloy ang pagtaas ng pagbaha sa bahagi ng Luzon at Visayas na agad namang ipinagutos ng Department of Social Welfare and Development ang pag-antabay ng kanilang Disaster Response Command Center at mga field office na nasa highest level of readiness. At yan ang mga balitang aming nakalap hanggang sa mga oras na ito. Manatiling nakatutok, magbabalik ang Year TV News Update makalipas ang ilang oras. Ako si Dan Villegas, sumasaludo sa bawat Pilipino.